Magandang araw sa lahat. Iniimbitahan ko kayo mamayang 8 p.m. sa live stream sa Facebook. Magpaparaffle ako ng mga libro mamaya during live stream. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Estela. Taong 2005, Quezon City. Si Stella ay tubong Iloilo. Sa murang edad ay naranasan niyang tumira sa ibang lugar kasama ang ama. Noong 10 taong gulang pa lamang siya, nagkahiwalay na ang mga magulang dahil sa pangangaliwa ng ina. Dala ng kawalan ng hanap buhay, mas pinili ng ina na umalis kasama ang kabit at iniwan ang bata sa asawa. Wala namang nagawa pa si Tatay Rigor kung hindi palayain ang asawa. Dahil sa sobrang pagmamahal ay mas pinili niyang maging masaya ito. Hayaan na natin ang nanay mo, anak. Pinili niyang sumama sa lalaki niya at iwan tayo. Bukas, tutuloy na muna tayo sa kapatid ko sa Quezon. Wika ni Tatay Rigor. Tay, paano naman po yung mga gamit natin dito? Yung bahay, yung pag-aaral ko, ano pong mangyayari sa atin? Tanong ni Stella. Pansamantala lang naman, anak. Masakit din para sa akin ang lahat ng mga ginawa ng nanay mo. Kaya kailangan nating lumayo. Tugon ni Tatay Rigor. Halos hindi nakatulog ang mag-ama sa pag-aayos ng tahanan. Hindi na sila nagdala ng iba pang kagamitan. Mga pamalit lang na damit ang nilagay sa maleta. Alam ng dalaga na hindi naman sila magtatagal sa pupuntahan at kaagad ding uuwi. Bago pumutok ang araw, pumunta sila sa terminal ng Roro malapit sa lugar. Parehas na matamlay ang dalawa habang nakasakay sa bus. Habang nasa biyahe, nakatulog ang mag-ama kaya hindi napansin ang isang matanda. Pasahero ito na tumabi sa kanilang kinauupuan. Dahil malayo ang biyahe, patigil-tigil sila sa mga terminal para sa mga taong magbabanyo at gustong kumain. Nagising ang dalawa nang marinig ang sigaw ng konduktor kung sino ba ang magbabawas. Nanlaki ang mga mata ng bata nang makita ang katabi. Mukha itong bruha, nakangiti habang nakatitig sa kanya. Mapupula ang mga ngipin dahil sa nganga. Naku po, pasensya na po kayo Lola ha. Nagulat lang po ako. Tay, akala ko kasi kanina nananaginip lang ako sa nakita ko eh. Alika na tay, nagugutom po ako. Baka po may tindahan sa baba ng mabibilhan na pagkain. Wika ni Stella. Pedita ang pangalan ko. Nagising ba kita, iha? Hindi ko sinasadya. Humingi ako ng paumanhin. Parang galing kayo sa hinagpisa. Nababasa kong kalungkutan sa mga mata niyo. Wika ng matanda. Nagpakilala ito bilang Bedita. Mawalang galang na po. Pagod lang po kami ng anak ko lalo pat malayo ang pinanggalingan namin. Lola Bedita, sandali lang po at bababa kami ha. Kayo ho, kumain na ho ba? Baba po muna tayo. Wika ni Tatay Rigor. Sige na't bumaba na kayong dalawa. Wala kasi akong dalang sobrang pera. Sakto lang sa pamasahe. Gustuhin ko mang kumain. Wala akong pambili. Tugon ni Lola Bedita. Nagkatinginan ang dalawa dahil batid nilang nagugutom din ng matanda. Ilang sandali pa ay bumaba ang mga ito. At nang makakita ng tindahan ay bumili sila ng makakain. Naisip ng ama ni Stella na bilhan din ng matanda.
Pagbalik sa bus ay kaagad nilang inabot sa matanda ang binili. Ganun na lamang ang pagpapasalamat nito at halos maluwa pa ng kunin ang ibinibigay na pagkain at tubig. Ay kaawaan kayo ng Diyos. Maraming salamat sa pag-aabala nyo ha. Wala man lang akong dalang pera. Napaluwas akong bigla dahil sa apo kong nag-aagaw buhay sa ospital ng Maynila. Ay batid kong maaabutan ko pa saka. Sa panahon ngayon, madalang na ang mga doktor na maalam ang gamot. Lalo na kung sakit sa espiritual. Pagpapaliwanag ni Lola Bidita. Oo Lola, sa panahon ngayon hindi na uso yung mga albularyo lalo na kung nasa syudad. Alam nyo naman moderno na ang lahat eh. Manggagamot po pala kayo Lola. Ay panalangin po natin na walang masamang mangyari sa apo nyo. Wika ni Tatay Rigor. Ay oo iho, isa akong albularya. Kung pwede lang sana natin na mas pabilisin pa yung sinasakyan eh. Alam ko at ramdam kong hinihintay ako ng apo ko. Ay nga pala ha, maraming salamat sa ibinigay nyo. May kung anong dinukot ang matanda sa bag. Meron siyang binigay na maliit na bato kay Tatay Rigor. Ayon kay Lola Bidita, nakakapaglinis ito ng mabigat at negatibong enerhiya sa katawan ng tao. Dagdag pa ng matanda, kailangan lamang iyong ilagay sa tubig at inumin. Mabisa ito para sa mga taong nakakaranas ng depresyon at problema sa pagtulog. Pili lamang ang binibigyan niya ng bato lalo pat hindi iyon pangkaraniwan. Inabot niya ito at ibinalot sa pula at maliit na tela. Laking pasasalamat ng matanda na silang mag-ama ang nakatabi. Napawi nila kahit papano ang sobrang pag-aalala niya sa apo. Madaling araw na nang makarating sila sa lugar. Habang bumababa ay sinabihan pa ng mag-ama si Lola Bidita na kung meron itong kailangan ay pwede siyang lumapit. Binigay ng matanda ang address kung saan siya pwedeng matagpuan. Nagmano pa ang dalawa bago nilisan ang lugar. Sumakay muli ang mag-ama ng jeep. Mabilis lang naman ang naging biyahe. Kagad silang nakarating sa tahanan ng tiya. Ate, kung maaari sana, dito muna kami ng pamangkin mo ha. Pansamantala lang naman. Magpapalipas lang ng sama ng loob. Hindi ko pa kayang bumalik sa amin. Naaalala ko palagi yung babae. Wika ni Tatay Rigor. Walang problema Rigor kahit magtagal pa kayo. Pwede naman dito na din mag-aral si Stella eh. Pag-isipan mo, kung gusto mo dito na lang kayo. Di ba wala naman na kayong kamag-anak doon maliban na lang sa trabaho mo? Mga gamit lang naman yung naroon sa bahay, di ba? Diyan sa kabilang bahay malapit sa malaking puno ng balete may pinapaupahan akong kwarto. May bakante pa. Pwede yun sa inyong dalawa. Tubig at kuryente na lang ang babayaran. Huwag yun ang alalahanin yung upa. Mungkahi ni Tia Fenape. Tiya, pwede po ba ako magbanyo? Kanina pa ako naiihi eh. Tanong ni Stella. Ay naku, pumasok ka dun sa kusina. Sa tabi nun may maliit na pintuan. Medyo sira yung pita ng pinto Kaya harangan mo na lang ng balding may tubig. May mga umuupa sa taas baka bigla silang bumaba. Dali-daling pumasok sa kusina ang bata. Medyo nagtataka noon si Stella kung bakit tila may usok at may kakaibang panghe. Napatakip siya ng ilong bago pumasok sa banyo. Sinunod ng bata ang sinabi ng tiyahin. Napaisip siya kung saan galing ang usok dahil wala namang niluluto sa kusina. Hanggang sa ilang sandali pa ay may narinig siyang umuubo. Naisip lamang ni Stella na baka may taong naninigarilyo malapit sa banyo. Nagmadali itong lumabas. Nakitang tila hindi normal na usok ang pumapasok.
O anak na, paano ka? Umihi ka lang ah. Parang hindi ka na mapakali. Sige na't magpaalam ka na sa tiyahin mo. Lilipat tayo sa kabila ng makapagpahinga. Wika ni Tatay Rigor. Tiya, may katabi po ba kayong bahay? Tumatagos po kasi yung usok papunta dun sa banyo nyo eh. Tanong ni Stella. Usok? Wala naman tayong katabi maliban sa puno ng balete malapit sa banyo. Wala namang nagluluto. Nako, baka si kumpare. Wag mo nang isipin yun. Ganyan talaga dyan sa banyo eh. Maaga pa. Naamoy mo din? Hindi bale. Masasanay ka kung mananatili kayo dito ng tatay mo. Kaibigan ko yan. Wala kayong dapat ipag-alala. Bit-bit ng ama ang mga gamit papunta sa kabilang bahay. Pagitan lang ng isang mayabong na puno ng balete. Bago lumagpas sa puno, may kung anong maliit na dahon na bumagsak sa harapan ng mag-ama na galing sa itaas ng puno. Tumingala ng bahagya si Stella at Tatay Rigor. Nagtataka dahil iba ito sa dahon ng punong karap nila. Dala ng pagod at puyat sa biyahe. Hindi na nila pinansin at pagkapasok nila sa loob ng tahanan, may iilan silang mga kasama sa bahay. Halos magkakatapat lang ang mga pintuan ng kwarto. May 4 na silid ang bahay. 2 sa ibaba pati na rin sa itaas. Ang ibinigay na kwarto ng tiyahin ay katapat mismo ng puno ng balete. Ngunit hindi na nila pinagtuunan ng pansin dahil sa sobrang pagod. Nakatulog kagad sila matapos maisaayos ang mga gamit. Nalimpungatan si Stella. Biglang may katok siyang naramdaman. Pagtingin ng bata sa paligid ay madilim na pala. Mahaba na ang naging tulog nila kaya ginising niya ang ama para matignan kung sinong kumakatok. Siguro tiyahin mo yan. Napasarap ang tulog natin na madalim na. Nagugutom ka ba? Halika na. Maghanap tayo ng makakain sa baba, anak. Daan na din tayo sa palengke para may mailuto tayo bukas. Wika ni Tatay Rigor. Hindi pa naman po ako nagugutom, tay, pero sige po. Pwede bang gumala sa lugar pagkatapos ng hapunan? May napansin lang po kong magandang ikutan malapit dito kanina. Sige po, daan tayo sa palengke. Wala din po tayong sabon eh. Binuksan ng ama ang ilaw pati na rin ang pintuan. Nagtataka ito dahil wala namang tao sa labas. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng sasakyan ang maririnig. Sigurado ka ba na may kumakatok kanina? Wala namang tao eh. Pero hindi bale. Halika na, bumaba muna tayo kina tiya mo bago kumain sa labas. Tanong ni Tatay Rigor. Sigurado po ko, tay. Ang lakas nga po nung katok kanina sa katay. May narinig pa nga akong tumatawag sa pangalan ko. Di ba wala naman tayong kakilala dito, maliban kay tiya? Tugon ni Stella. Baka nananaginip ka lang. Hayaan mo na. Bilisan na natin. Habang bumababa, may naramdaman pa si Stella na mahinang kalabog. Hinayaan niya lang ito. Baka nga siguro nananaginip lang o dala ng pagod kung kaya kung ano-ano ang nararamdaman. Hinawakan niya ang kamay ng ama habang naglalakad papunta sa bahay ng tiyahin. Muli nilang nadaanan ang puno ng balete. Habang naglalakad ay napansin ni Stella ang mga kakaibang dahon. Tila sinasadya itong ilaglag sa mismong harapan nila. Dumampot si Stella ng isa. Ipapakita niya sana sa tiyahin para maitanong kung bakit kakaiba ang dahon na ito. Ngunit hindi alam ni Stella na ang simpleng pagpulot ng dahon, isang indikasyon na tinatanggap niya ang pakikipagkaibigan ng nilalang na nakatira sa puno ng balete.
Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan ng tiyahin. Ngunit bigla naman niyang nakalimutan ang itatanong. Naisilid ng bata ang dahon sa bulsa at tuluyang nawala sa isipan. Hanggang sa umalis na sila ng ama para kumain sa labas. Mabuti na lang may ipon kahit papano ang ama. Lalo pat maganda ang pwesto nito sa trabaho. Isa siyang foreman. At ng mga araw na yon ay tiyempong wala itong proyekto. Maghahating gabi na bago nila narating ang tinutuluyan. Sobrang tahimik ng lugar. Kahit sasakyan ay wala nang dumadaan. Alam nilang tulog na ang mga kasama sa bahay. Kaya dahan-dahan silang pumanik sa kwarto. Medyo malapad ang silid maging ang dalawang higaan. Hanggang sa napatingin si Stella malapit sa bintana. Bahagya itong nakabukas ng mga oras na yun. Dahil wala pang mga gamit na dala, hindi pa sila nakakabili ng bentilador. Hindi naman gaanong mainit. Patay na ang ilaw. Humihilik na ang ama dahil parang nagbabawi pa ng tulog. Samantalang siya naman ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Halos lahat ng sulok ng higaan ay naikot na ni Stella. Pero tila nakakaramdam siya ng kung ano sa hinigaan. Pinilit niyang ipikit ang mga mata ngunit buhay pa rin ang kanyang utak. Hanggang sa nagulat siya nang makakita ng malaking kamay na pilit na binubuksan ng bintana. Walang ilaw ang kwarto, ngunit naaaninag niya ito dahil sa ilaw na nagmumula sa liwanag sa labas. Nung una, akala niya ay panaginip lang. Pero nang akmang aabutin na siya nito, dito na napasigaw si Stella. Tay! Tay, may alimaw po! May alimaw po, tay! Wika ni Stella. Ay, ano ba nangyayari sa'yo, anak? Ano bang halimaw yung sinasabi mo? Nakakaya sa mga kapitbahay natin. Tugon ng ama. Halos nakapikit pa ang mga mata nito habang naglalakad papunta sa bukasan ng ilaw. Nang lumiwanag ang silid, dito niya nakita ang anak. Nasa gilid at nanginginig sa takot. Niyakap ito ng ama habang nanginginig. Naku, ayos ka lang ba? Ano ba yung nakita mo? Nakakaya sa mga kasilid natin eh. Nakakatakot naman yung sigaw mo. Wala naman akong nakita. Hindi ka na naman ba makatulog? Tanong ni Tatay Rigor. Tay, may malaking kamay po eh. Maraming balahibo. Nakita ko po, tay. Hindi ko po alam kung saan galing pero tay, nakakatakot. Huwag yun na lang pumpatayin yung ilaw, tay. Baka bumalik po yun eh. Naalala ng ama ang batong bigay ng matanda. Kumuha ito ng isang basong tubig. Inilubog ang itim na bato. Pinainom sa anak ng hindi nagdadalawang isip. Dahil sa nangyari, kailangan ni Tatay Rigor na bantayan ng anak. Dala ng pag-aalala ay hindi ito natulog. Bagkus inantay niyang makatulog muna ang anak. Sinarado ng maigpit ang bintana. Sa kanyang pagmamasid, napansin ni Tatay Rigor na umepekto ang ininom ng bata. Lumiwanag ang itsura nito. Sa isip ng ama, kung ano man ang nakikita ng anak, sana ay hindi na lumala pa, lalo pat ayaw niya ding bumalik sa Iloilo. Kinaumagahan, naunang magising ang anak na may magandang ngiti. Anak, kanina ka pa ba gising? Kumusta na yung pakiramdam mo? Huwag mo nang uulitin yung kagabi ha. Kabago-bago pa lang natin sa lugar, baka mamaya anong isipin ng mga kasilid natin. Wika ni Tatay Rigor. Tay,
Alam ko po na may nakatira sa puno sa labas. Talagang kakaiba po yung nakikita ko eh. Magtatanong sana ako kagabi kay tiya tungkol sa dahon. Nakalimutan ko na napasok ko po sa bulsa bago tayo kumain sa labas eh. Tay, kausapin po natin si tiya ngayong umaga. Napatango na lang ang ama at nag-ayos ng kwarto bago lumabas. Laking gulat nila pagbukas ng pintuan. Napakaraming dahon sa labas ng pinto. Dahil maaga pa ng mga oras na yon, walang sino man ang nakapansin. Kumuha ng walis at sako ang mag-ama. Nilinis na muna nila ang lugar bago bumaba. Halos mapuno ang basurahan dahil sa mga pulang dahon. Ilang sandali pa ang lumipas. Kaagad na silang pumunta sa tahanan ni Tia Fenape. Nadat na nila itong nagwawalis ng mga pulang dahon sa bakuran. O magkape muna kayong dalawa. Siguradong nagtataka kayo kung saan ang galing yan oh. Matagal ko ng problema yung kapre sa puno eh. Marami sa mga boarders ko yung nagrereklamo. Wala naman ako magawa eh. Mas nauna yung puno na yan kaysa sa bahay ko. Hindi naman nananakit kaso nakakatakot yung lantaran na pagpapakita. Lalo na kapag may natipuhan. Wika ni Tia Fenape. Natitipuhan. Paano mo nalaman natin, nakakausap mo ba? Tanong ni Tatay Rigor. Nako, dahil yan sa kulay ng daong ibinabagsak niya. Tignan nyo, pulang-pula. Hindi natin alam kung sino. Kumusta pala yung unang gabi nyo? Tanong ni Tia Fenape. Hindi po maganda tiya eh. Nagpakita po yung nilalang sa akin kagabi. Ayaw naman pong maniwala ni tatay, ewan ko po ba dyan eh. Wika ni Stella. Parang kailangan na nating ipasuri sa albularyo kung ano ba talaga yung gusto ng nilalang kaysa hintayin pa nating may mangyaring masama. Wika ni Tatay Rigor. Sige pero saan tayo kukuha ng magaling na albularyo? Wala naman akong kilala sa lugar eh. Tugon ni Tia Fenape. Ako nang bahala. Sana hindi pa nakakauwi. May kasabay kaming matanda sa biyahe. Alam kong magaling yon. Pupuntahan ko na lang muna. May ibinigay na address sa akin eh. Anak, dito ka lang babalik ako kagad. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Tatay Rigor. Hindi na ito nag-almusal nang pumunta sa lugar ni Lola Bedita. Sa awa ng Diyos, hindi naman malayo ang lokasyon ng matanda. Kagad niyang nakita si Lola Bedita sa gilid ng eskenita, kasama ang apo na may tali na herbal sa ulo. O iho, naparito ka. Anong problema? May naaamoy ako sa iyong kakaiba. Ang tapang. Ang malas naman ng tinutuluyan niya. Ay sandali iho, ipapasok ko lang ang apo ko. Wika ni Lola Bedita. Sige po. Maghihintay na lang po ako dito sa labas. Habang nakasakay sa jeep, naikwento na ni Tatay Rigor ang nangyari. Hindi naman maiwasang matawa ni Lola Bedita habang nakikinig sa kwento ng ama. Napagtanto niyang hindi masama ang nakatira sa puno. Bagkus gusto lang makipagkaibigan sa kanila. Nang marating nila ang lugar, naramdaman kagad ng matanda ang lakas ng presensya ng nilalang. May kinuha ito sa bulsa at inihip sa hangin, kasabay ng usal pang proteksyon sa paligid. Kapre nga ang nakatira dyan sa puno ng balete. Pero hindi lang ang puno ang bahay niya, kung hindi ang buong lugar na kinatitirikan ng bahay. Ipagpasalamat nyo at hindi mapaminsalang uri ng kapre. Gusto lang makipagkilala. Stella, halika. Dahil sa'yo siya nagpakita. Tinanggap mo yung paanyaya niya eh. Meron ka bang kinuha o napulot na galing sa puno? Tanong ni Lola Bedita.
Opo Lola, yung dahon po kahapon. Itatanong ko po sana kay Tia kaso nakalimutan ko po eh. Tugon ni Stella. Akin na, ibabalik natin. Humingi din tayo ng permiso na sunugin yung mga dahong nakuha nyo. Mahirap na baka may ibang makapulot. Hindi natin hawak ang kagustuhan niya at ang masama pa, baka magsaboy ng sumpa. Wika ni Lola Bidita. Lola, nakatulong po yung bato. Sinunod ko po yung bilin nyo sa kabutihang palad. Tumigil yung pagpaparamdam. Wika ni Tatay Rigor. Ay, mabuti naman kung ganon. Oo, malaki ang may tutulong nun sa ganitong problema. Kaya ingatan mo yung batong yan ha. Pagkatapos mong gabitin, ibalik mo lang sa pulang tela. Habang nag-uusap ay nililibot nila ang lugar. Nagsasagawa na din ang matanda ng paglilinis ng dalawang bahay. Lahat ng mga dahong nakuha ay sinunog nila. Ayon sa matanda, hindi lang ito basta dahon, kung hindi nakakapinsala sa sino mang makadampot. Hindi naman basta mapapaalis ang nilalang. Ang mas maiging gawin, kaibiganin ito at alayan ng mga prutas, nang sa ganon ay hindi na maminsala. Laking pasalamat ng mag-ama. Nakilala nila si Lola Bidita. Kung hindi sa tulong ng matanda, malamang hindi naging maayos ang pananatili ng mag-ama sa lugar. Hindi makakalimutan ni Stella ang karanasan na minsan niyang nakita ang kapre sa puno ng balete. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Kung sakaling gusto nyong ituloy na natin yung next episode, comment lang kayo sa comment section. Salamat.